Nagsimula ang lahat nung ako ay 8 taong gulang pa lamang bagong lipat kami sa Bohol. Isang gabi, kami ng kuya ko ay naglalaro ng video games sa lumang PlayStation. Sa gitna ng aming laro, medyo nauuhaw ako kaya nagtungo ako sa kusina upang kumuha ng inumin. Habang papunta ako sa ref, napansin ko ang hindi maipaliwanag na hugis sa kagubatan sa labas ng bintana. Ngunit inakala ko ito'y isang anino ng puno at wala na akong naisip pa. Kaya kumuha ko ng inumin at bumalik sa paglalaro kasama ang aking kapatid hanggang sa oras ng pagtulog. Sa gitna ng gabi, bigla akong nagising sa tunog ng mga dahon sa labas ng aming bahay. Bigla akong natakot, bumilis ang tibok ng aking puso. Bumangon ako sa kama, itinaas ko ang kurtina ng bintana at tiningnan ang kagubatan sa labas ng bahay, ngunit ang nakita ko lamang ay malalaking puno. At pagkatapos, nagawa kong pakalmahin ang aking sarili at bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, pagising ko, inisip ko na marahil ay panaginip lamang ang naranasan ko. Pumunta ako sa ibaba para kumain ng almusal at naglagay ng malaking mangkok ng cereals para sa akin. Subalit nung ako'y kakain na sana, bigla akong nakaramdam ng masama sa aking katawan. Nararamdaman ko ang mainit na laway sa aking bibig at ang aking tiyan ay pumipilipit sa sakit. Nagsitakbo ako sa banyo at nang sumuka ako, ang nakita ko ay mga malagkit at berde na bagay. Wala akong ibang kinain, sa katunayan, halos wala akong kinain noong nakaraang araw. Wala akong maisip na maaaring maging sanhi ng aking pagsusuka. Pumasok ang aking ina upang tulungan akong maglinis at dinala ako sa doktor. Ginawa ng doktor ang ilang pagsusuri sa akin, ngunit walang kakaibang lumabas sa resulta. Sinabi niya sa amin na hintayin lamang ng ilang araw at tingnan kung mawawala ito. Sa awa ng Diyos, nawala nga ito. Tahimik at walang anumang kakaibang insidente ang sumunod ng mga buwan. Nang dumating ang pinsan ko, naglalaro kami sa likuran ng bahay nang bigla akong makaramdam ng masama sa aking katawan. Ngunit ngayon iba na ang nararamdaman ko. Hindi ako nagsuka, ngunit sobrang nanginginig at nababalisa. Lumapit ako sa aking ina at sinabi ko sa kanya na masama ang aking pakiramdam. Sinabi niya na marahil ay kailangan ko lang kumain para magiging okay ang aking pakiramdam. At pagkatapos, umuwi ang aking pinsan at ang araw na yon ay naging normal muli. Hanggang sa ako'y matulog. Nagising ako sa gitna ng gabi sa tunog ng mga dahon sa labas ng aming bahay. Tiningnan ko ang bintana at ang nakita ko ay isang babae. Naninigas ako sa takot. Hindi ako makakilos at sobrang sakit ng aking dibdib at kanang braso. Ngunit nagawa kong sumigaw ng malakas. Pumasok sa kwarto ang aking mga magulang at tumawag ang aking ina sa 911 habang nananatili ang aking ama sa tabi ko. Sa puntong iyon, parang naaagnas ako at nawalan ako ng malay. Nang buksan ko muli ang aking mga mata, nakahiga na ako sa isang kama sa ospital. Ako'y nananatili ng 2 araw pa, hanggang sa naging maayos ang aking pakiramdam. Lumipas ang mga taon at ang kakaibang babae ay hindi na muling lumitaw. Sa panahon na ako'y naging 16 na taong gulang, lumipat kami sa Maynila dahil sa trabaho ng aking ama. Sa araw na dapat kaming umalis ng Bohol, ako'y nag-aayos ng aking silid. Bigla ko namang naramdaman ang kakaibang takot na bumalot sa aking katawan. Bigla akong humarap sa bintana at namutla. Siya nga! Doon siya! Ang parehong babae na aking nakita noon. Nakatayo siya roon sa labas ng aking bintana sa parehong spot at diretso ang tingin sa akin. Subalit sa sikat ng araw, mas malinaw kong nakita ang kanyang mukha. Wala siyang buhok, nawala ang kanyang mga mata
Katulad noong 8 taon pa ako, hindi ako makahinga o makagalaw. Narinig ko ang aking ina na tumatawag sa aking pangalan, ngunit hindi ako makasagot. Maya-maya pa ay kumatok siya sa aking pintuan at pagpasok niya, nakita ako na nagkakaroon ng seizure sa sahig. Siya'y sumigaw. Ngunit may nangyaring kakaiba. Nang pumasok ang aking ama, pagkakarinig sa sigaw ng aking ina, siya'y tumingin sa bintana at sinabi sa kanya, "Huwag mong tawagan ang mga pulis. Gusto lang niyang maglaro. Bigyan mo siya ng pagkakataon." Ang aking ina ay hindi na nag-aalala sa akin at paulit-ulit na nagsasabi ng parehong pangungusap na huwag mong tawagan ang mga pulis. Gusto lang niyang maglaro. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Akala ko'y nababaliw na siya. Ngunit sa oras nang dumating ang mga pulis sa bahay, itinigil na niya ang paulit-ulit na pagsasalita. At naging normal ulit ang pananalita ng aking ina. Dali-dali akong dinala sa emergency room at nagkaroon ng MRI upang tingnan kung may pinsala sa utak o kung ano. Sinabi nila sa akin na ang aking utak ay perpektong malusog. Lumipat kami at inakala kung doon na magtatapos ang lahat ng iyon. Ilang taon pa sa Maynila, nagtatrabaho na ako sa isang lokal na tindahan. Halos tapos na ako sa aking trabaho. Pauwi na ako sa gabing iyon at nasa punto na ng pagkakandado ng harapan ng pinto. Nang biglang may nararamdaman akong parang may nagmamasid sa akin. Lumingon ako sa aking likuran at ang babae na walang mga mata ay nakatayo roon. Siguro'y panaginip lang ito. Yun ang nasa isip ko. Pero bigla akong nawalan ng malay. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong sumigaw. Nang ako'y magising muli, nakakita ko ng pula at bughaw na ilaw na parang pabilog. Sinabi ng nurse na tumigil ang aking puso sa pagtibok ng mga 60 segundo. Hindi na lumitaw ang babae na walang mga mata mula noon. Marahil iniisip niya na nagtagumpay na siyang patayin ako. Ngunit narito pa rin ako, buhay pa. Sa kabila ng mga kakaibang pangyayari at mga pagsubok na dumaan, patuloy na lumalaban ang bida sa kwento. Sa bawat hamon ng kanyang hinaharap, laging handa siyang harapin ito ng may tapang at determinasyon. Sa bawat pagsubok, natutunan niyang lumaban at manatiling buo ang loob. Ang kwento ay nagwakas, ngunit ang pagpapasya na manatili sa buhay at harapin ang anumang hamon ay mananatiling bahagi ng kanyang buhay. Maraming salamat sa pagtangkilik sa kwento ng katakutan. Sana ay nag-enjoy kayo sa mga nakakatakot na kwento na aming ibinahagi. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwento ng kababalaghan at misteryo. Hanggang sa muli, ingat at mag-ingat palagi sa dilim. Paalam mga kaibigan.